Ang ideya ng pakikipag-usap sa isang pugot na ulo ay kakaiba at medyo nakakakilabot. Ito ay isang bagay na maaari mong inaasahan sa mga pelikulang horror o hindi naman kaya sa isang nakakakilabot na eksperimento ng siyensya. Kaya maaari ka bang makipag-usap sa isang ulo na hiwalay sa katawan nito? Ang sagot ay, well, medyo. Noong unang panahon kasi, noong 1792, may bago silang invention sa France na tinatawag namang guillotine. Ito ay parang lanseta na pumuputol ng ulo ng mga masasamang tao. Mas maganda raw ito kaysa sa tabak na madugo at mahirap gamitin. Ang guillotine ay parang magic na walang sakit at walang dumi. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. May mga sikreto palang hindi natin alam. Noong 1536, may isang babae na nagngangalang Anne Boleyn na pinugutan ng ulo dahil sa mga kasalanan niya. Ang ginamit ay isang tabak na malaki at matalim. Sabi nila masakit daw yun, pero dahil matalim, dapat mabilis lamang ang paghihiwa. Pero hindi naman ganun kadali yun. Ayon sa mga nakasaksi, patuloy na gumagalaw ang kanyang mga labi at pilikmata matapos putulin ang kanyang ulo. May ilan pa nga nagsasabi naririnig nila ang kanyang pagsasalita. Pagdating naman noong 1793, naitala ang kauna-unahang kwento ng pakikipag-usap sa ulo matapos itong pugutan gamit ang guillotine. Si Charlotte Corday, isang French revolutionary na pumatay sa lider na si Jean-Paul Marat, ay pinarusahan gamit ang guillotine. Matapos ang pugutan ng ulo, sinampal daw ito ng tagahatol at nagulat ang mga tao nang biglang umiling-iling ang kanyang mukha na parang nagagalit. Maaring reflex lamang ito, pero nakakakilabot at nakakaintriga pa rin ang ganitong detalye. Alam natin na may mga pagkakataon na ang mga severed head ay nagpapakita ng mga aktibidad matapos mapugutan. Pero ibig bang sabihin ito ay makakausap din natin sila? Ayon sa isang doktor sa France na si Dr. Gabriel Bureau na dumalo sa isang execution noong 1905 at sinubukang kausapin ang pugot na ulo at ang sagot niya ay oo. Sinabi niya tinawag niya ang pangalan ng lalaki at nakita niya umano na gumalaw ang mga mata nito bilang tugon. Inulit niya ang eksperimento ng ilang beses at pareho ang naging resulta. Pero tandaan natin, isa lamang itong kwento at wala pang ebidensyang nakakapagpatunay na kayang kumausap ng mga severed heads. Pero pwede mo rin naman subukan. Ewan ko kung saan mo yan susubukan ha. Kaya pa kaya makipag-communicate ang isang pugot na ulo kahit hindi makapagsalita? Baka naman nakakagalaw pa rin ito ng mga mata o muscle sa mukha bilang tugon sa mga stimulus. Sa kaso ni Dr. Bureau, baka reflexive response lamang ang nakita niya at hindi conscious communication. Pero sino nga ba naman ang mag-aakalang magkakaroon ng kausap ang isang pugot na ulo? Isang tanong talaga naglalaro sa isip ng ilan. Bakit ba kailangan pang kausapin ang isang pugot na ulo, di ba? Nakakatakot at nakakabahala nga naman. Pero sa totoo lang, mahilig talaga tayong mga tao sa kamatayan at sa afterlife. Mula pa noong malaman natin ang tungkol sa ating mortalidad. Natural sa atin na gustuhin maintindihan kung anong mangyayari sa atin pagkamatay natin. Kaya naman sinusubukan din nating tuklasin ang limitasyon ng ating kamalayan. Kaya mo ba makipag-usap sa isang pugot na ulo? Ang sagot nga ay baka. May mga nakakatakot na kwento at mga pangyayari sa nakaraan, pero wala pang konkreto at siyentipikong ebidensya para suportahan ang ideyang ito. At kahit pa pwede itong mangyari, mahirap isipin kung anong uri ng komunikasyon ang magaganap. Gusto kaya ng pugot na ulo na sabihin sa atin ng isang mahalagang mensahe? Sumisigaw kaya ito sa takot at sa sobrang sakit? O baka naman ito ay nag-iispasam lamang sa kanyang mga huling sandali ng buhay? Totoo na hindi talaga natin alam. May mga pag-aaral sa aktibidad ng utak pagkatapos ng pagpugot ng ulo pero hindi nagtutugma ang mga resulta. Mahirap din kasi gawa ng eksperimento ang isang bagay na siguradong mamamatay ka kapag ginawa mo. Pero isipin natin kung makakausap tayo ng isang pugot na ulo. Ano nga bang sasabihin nito? Well, hindi ko ma-imagine kung paano baka mamaya may sabihin ito na, uy, pwede pala ako mag-headbang. O kaya, ayoko na, hindi na ako game sa next round. Diba? Ang creepy. Pero sa totoo lang, malabo talaga na ganyan kadrama ang eksena. Kung wala ang mga baga at mga vocal cords, ang pagsasalita ay hindi magiging posible. At kahit na ang utak ay nanatiling conscious, hindi malinaw kung gaano kalaki ang kontrol nito sa galaw ng katawan. Baka ang pinakamalapit na mangyari ay hindi na ito mag-react, lalo na pagkatapos ng pagkagulat ng pagkaputol. Ang utak ay patuloy na magpapakita ng aktibidad sa loob ng maikling panahon.
Pero nang walang oxygen at nutrients, mabilis na itong magsisimulang mag-deteriorate. Kaya yan ang kwento tungkol sa nakakapangilabot na kasaysayan sa pakikipag-usap sa mga pugot na ulo. Bagamat tila isang paksa na nanggaling sa isang pelikulang katatakutan, ito ay isang mind-boggling na paksa na nagpapakita ng ating curiosity tungkol sa kamatayan at sa kabilang buhay. Sa mga nakaabot sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.